sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo na ayon sa kanyang kalooban tungkol sa mabubuting gawa. Kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Ito din ang ginagamit sa pagsansala sa mga maling aral. Mapapakinabangan din ang salita ng Diyos sa pagsaway sa mga kapatid na lumalabag o sumusaway sa salita ng Diyos. At mapapakinabangan din naman ito sa ikatututo ng nasa katwiran sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa ikakatuto ng katwiran. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ang sabi ng mga apostol, gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ang may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Bakit nga ba ang mga apostol ni Kristo ay hindi nagtuturo ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mundong ito? Ang kanila nga sinasabi tungkol sa karunungan ng sanlibutan ito, ito'y nangauuwi sa wala. Sa makatuwid, kung magpupokus lamang tayo tungkol sa karunungan ng mundong ito, ibig sabihin may katapusan. Subalit ang ipinapangaral nila ay ang karunungan ng Diyos na may buhay na walang hanggan. 7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Kaya nga, kung may nagtuturo sa atin ang salita ng Diyos at kung ito'y nasusulat, ay ito ay ating tanggapin kung kalooban ng Diyos. Ito ay itinalaga na ng Diyos sa ikaluluwalhati natin. Ikaw kapatid, naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Type ka ng amen kung oo.